Decades before, many physiologists were concerned with the close relationship between diet and health. Ellen G. White, in her writings, clearly pointed out the connection between the food we eat and our physical and spiritual welfare. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong Adventist World Radio, dyan po sa 360 na mga nakikinig, especially po sa atin pong mga kaibigan na ngayon po ay nakasubaybay din sa GSA Channel 37, dyan po sa Channel 45 ng atin pong local channels, and of course, sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa Adventist World Radio 89.1 FM, at kung meron po kayong mga prayer request, suggested topic, or meron po kayo mga komento, ay i-message na lamang po yan or tumawag po kayo sa 0917-572-4601. Kaya ito na po mga kaibigan, sa atin pong mga tumatangkilik, sa atin pong mga kaibigan dyan po sa Mindanao, sa Palawan, dyan po sa Visayas, maraming salamat po. At gayon din, syempre, hindi natin kakalimutan ng atin pong mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa Luzon. Kaya maraming salamat po. And of course, we are glad to welcome all of our friends, our viewers, and of course, our listeners around the globe, especially for those friends of us who are, friends of ours who are listening and watching in our Facebook page and of course in our YouTube channel. And of course, ito din po mga kaibigan, maraming salamat po sa atin pong mga kaibigan na lagi pong nag-share nito pong ating programa about po sa health reformation. Kaya sa atin pong pasimula mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayo na tayo po ay manalangin. Mahal po naming Ama, maraming salamat po sa lahat po ng pagpapala na iginagawad niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa walang sawang pagbibigay po sa amin ng mga paalala, sa lahat po ng mga warnings na binibigay niyo po sa amin upang kami, Panginoon, ay maglingkod, sumunod at hindi po magkamali. Alam po namin, Ama, na sa mga pagkakamali po na amin pong mga nagagawa, kung kami man po, Panginoon, ay nadadapa, nagkakasakit, nagiging matigas ang ulo, dalangin po namin, Ama, na kami po'y sawayin. Dalangin po namin, Ama, na wag po kayong magsawa, Panginoon, na kami po ay akayin at tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Ito pong lahat ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tama nga po ang inyo pong naririnig ngayon dahil simula na po ng Kaalamang Pangkalusugan ngayong oras na ito. Kaya tawagin niyo na po ang inyo pong mga pamilya, ang inyo pong mga kaibigan at i-share niyo na po ngayon ang Kaalamang Pangkalusugan dahil ito na po ang atin pong nag-iinit na panimula. Batiin muna po natin ang atin pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Si Tita Evelyn and Tito Victor Lambino, please stay healthy and we are praying for you continuously, especially for your recovery, Tito Victor. Gayon din si Sister Rizal Araniego Bayona and of course her family. Gayon din po si Tita Jo Mendoza, si Tita Nora Fernando ng Bulacan. And of course, a friend of ours from Kuwait is actually watching us right now, si Sister Jo Vera Cruz, kung di po ako nagkamali, or kung, yan, si Jo Vera Cruz, and also si Amelia Swasi, si Century Music Studio. Happy Sabbath, sabi niya. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po ang Women's Ministries ng Area 9 na ngayon po ay Area 4 na. Dr. Persida Coco, si Tita Lina Cobero, si Tita Fanny Soriano. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po si Edna Perez de Guzman, si Elsa Abeto Castillo watching from Colasisi. Maraming salamat din po. Gayon din si Sister Olivia Andrade, si Glo Alcana, si Rail Jury Lucero, si P.A. Jeanette Wurzbach. Ayan, di natin alam, baka Dok, kamag-anak to ng ating beauty queen. Ayan, si Mama Elsa at Mama Ellen at gayon din po si Tatay Edwin Sabilano. Alam mo, Dok, itong magkakapatid na ito ay talagang nag-i-intake sila ng supplement, Dok, at sariling gawa nila ang malunggay capsule. O, di ba? Talagang maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan at sa inyo pong health reformation. Kasi talagang, alam mo, Dok, ang pinakamahirap sa lahat, yung tumatanda, kasi mga senior citizens na itong ating mga taga-subaybay. And isa doon sa talagang nagpagaling talaga ay barley at malunggay, di ba? Talagang susunod lang talaga tayo. At ang mahirap lang sa malunggay, pag naparami, medyo acidic. Yung mga puti ng buhok, nawawala eh. Umiitim yung buhok. Ay, ganun ba, Dok? Naku. Ano na, pag naka 6 months ka na. Mukhang itatry ko yun. Kasi alam mo, Dok, napansin ko nga, ang buhok nila ay hindi talaga masyadong maputi. Nakakalinaw din ang mata.
Amen, di ba? Ang Kaya daming yung malabo yung mata mo, benefits. malunggay. Praise God, ayan. Hindi lang yun, nakagaganda ng balat. Uy, totoo do, kasi mataas siya sa vitamin C at sa mga anemic, grabe mga Kaso kaibigan. ang problema lang ng iba, Ayun. kahit madinig, tamad eh. Ayun lang, ang sakit nun. Tinuturo mo na, sinusubo mo na sa bibig eh. Totoo do. Maayaw pa eh. Nakasarap pa rin yung bibig, di Pero ba? maganda na capsule, di mo maralsahan yung lasa eh. Totoo, walang pait, di ba do? Kaya yun ang maganda. May 2 capsule ka lang yan, twice a day. Enough na eh. Yes, totoo do, di ba? You will live forever. Amen, amen, di ba? While waiting for our Jesus Christ, ayan po. Kaya sasabihin nila, lugi ang Pilipinas sa ibang bansa. Anong Naku, lugi? hindi. Yung saging nga natin, lagi natin pinag-aaralan, yung serotonin, na kailangan ng pineal glands para makarelease ng so much amount of melatonin. Totoo. Eh yung pala, yung material na yun, yung amino acid na tryptophan, eh meron sa saging. Eh gano'ng karaming saging meron tayo dito? Yes, napakarami at Alam mo, iba't iba 3 pang saging lang, variety. susuplayan ka ng energy during the time na nag-gym ka. Amen, totoo do. Kaya nga ako talagang love ko ang saging. Hindi mo pagpapalit. Hindi, Ayan. no way. Yes. Pangalawa, ang saging na totoo, yung non-GMO. Totoo do. Huwag kayong maniwala dun sa napakalalaking ganyan. Dapat yung mga maliliit Magtanim na lang po. kayo ng sarili ninyo. Hindi naman, ang daling buhayin. Sasabihin lang, kailangan ay GMO. Kailangan natin gawin genetic. Eh, dali-daling buhayin. Totoo do. Putulin mo nga, may tutubo na naman. Oo nga, makulit din ano, Dok? Eh, talagang love tayo ng Panginoon, kaya Amen. binibigay niya sa bansa natin. Ang Pilipinas nga, ito yung tinatawag na lupang pangako eh. Amen. Eh, bakit naman? Totoo, Dok. Lalo na ang Davao, di Whole ba? year round ang gulay, whole Yes. year round ang pinya, Prutas, whole year round yes. ang buko, whole year round lahat eh, pati palay. Yes, Eh, hindi saging. lang whole year round, 3 beses pwedeng taniman. Totoo, Dok. At sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mga kaibigan, you will see different kinds of fruits and vegetables. Ang Nueva Ecija, Dok, bawang sibuyas, during time luya. of crisis, Sandelo, I would suggest that the people, our beloved people who live in abroad or United States, they must also consider that our place is the best place for Retirement and ano. crisis. Totoo, Dok. Uy, totoo yun, Dok, no? Yung crisis, Sino yes. ba naman ang ayaw doon? Puro conveniente eh. Kailangan you must learn also how to get out of that comfort zone in order for you to learn something na hindi naman kung nagandahan ka doon, forever ka na. Totoo. Ako, sa Amerika, napakatagal ako dyan. Pero ang nasa isip ko, yung prophecy eh. Sabi ko sa sarili ko, mag-iipon lang ako. Gagamitin ko ito, makaipon. Hindi pag nakaipon ako, doon ko dadalhin sa aming lugar. Ayan, thank you Hindi so naman much, ako Dok. pinanganak doon eh. Yung klema nila, pang-Amerikano. Pero ang Pilipino, ang klema Pang-Pilipinas. natin, pang-Pilipino. Ayun. Amen. Thank you so much, Dok. Eh, welcome, mga Pilipino dyan. Mga taga-Amerika, uwi na kayo. Yes, uwi na Ang na hirap po kayo. pagka nagkaroon ng lockdown dyan, sa Andelo. Totoo. Naka-apartment ka. Paano na? Yes, naku, Hindi wala ka kang bigyan supply kunyari ng tubig. authority na makapagtrabaho. Anong kakainin mo? Wala. Ay di, mangingiling ka ng linggo. Totoo, Dok. Kaya Mapupwersa sa mamatay ka. ka, sa gutom. Yes. Di ba, Dok? Kaya Ang dito hirap. na po tayo sa Pilipinas. Halina po kayo. Ayan, sa atin pong mga manonood, ito pa. Si Ate Jem, si Mia at si Baby Jasper ng Antipolo. Maraming salamat. Nakikinig, alam mo, Dok, itong si Mia. I think she is, kung hindi ako nagkakamali, 6 or 7 years old, kung hindi ako nagkakamali. And alam mo, Dok, viewer siya ng Kaalamang Pangkalusugan. Hello. So, hello po, Ate Jem, Mia, and Baby Jasper. Salamat po sa pagtangkiling ng Kaalamang Pangkalusugan. And I hope and pray na kapag fully vegan or vegetarian na itong si Mia, ay imbitahan natin dito, Dok, sa atin pong program para sa kanyang, grabe, Dok, isipin mo, Dok, talagang bata pa lang ay namulat siya talaga na, grabe, sobrang hindi ko din ma-explain kasi nung first time kami nagkita ni Mia, ay talagang tuwang-tuwa talaga siya at grabe, sabi niya sa akin talagang nakita na kita sa wakas sa face to face, 'di ba? Sa atin pong mga manonood diyan. Okay. Kaya ito po, pantay-pantay lamang po tayo mga kaibigan. The only difference ay yung atin pong kinakain. So let us come forward, isabihin natin sa Panginoon na, Lord, gusto ko na pong mag-vegetarian, gusto ko na pong mag-vegan at susunod po ako, tulungan niyo po ako. Yun talaga dapat ang prayer natin, Dok, di ba? Ayan, ito pa, si Shayna Pombo ng Mindanao, hello po sa inyo. Si Lenny Bacujo Maneja, si Ana Riza Remando Rabanes ng Malanga, Zamboanga, Sibugay, si Dante Owebar, at gayon din si Jess Bongalion. Alam mo, Dok, si Brother Jess Bongalion, nagtatanong siya doon sa libro na ating binasa the past few episodes natin. At yun ay yung episode natin na 169. At ang shinare po namin doon ay tungkol po, mga kaibigan, because this is the grand truth. Ang libro po ay matatagpuan sa
Volume 1 and 5 ng Testimonies for the Church. And of course, si Brother Christian Sandiki and Levi Mark Garnoza Prado ng New Zealand. Ay, naalala ko pala, ito, ang Rivera family ng Auckland, New Zealand din po. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. And of course, si Tita Elma at Tito Dave, especially po yung mga health reformers po natin dyan, si Eldon and Eunice Pitchfork, gayon din po si Ate Maika, si Ezra, si Joy and Kai Bautista, at gayon din naman si Mariel and Byron at si Baby Lele. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik ng kaalamang pangkalusugan. Alam mo, Dok, nakakataba sa puso na hindi lang dito sa Pilipinas, but of course all over the world that we have these viewers and listeners who are hugging, ano ba yun, yung talagang embracing talaga na deeply yung health reformation, just like what you did, Doc. At iba po yung experience na yun, mga kaibigan. Kaya ito, Doc, gusto din natin bigyan ng panahon itong mga nagkomento sa atin. Sabi ni Amelia Suasi ng San Pablo Adventist Church, vegetarian ang mga pagkain sa potluck during lunch. Dati kami ng ate ko na vegetarian ng ilang dekada. At ipinagdasal kong makabalik kami as vegetarians. Yes, we will pray for you, Sister Amelia Suasi. Nag-backslide pala sila. Oo, parang ganun nga, Dok. Ayan, sana maging katulad sila nila Congressman Abayo, di ba? Attorney Abayo. Hindi naman, naranasan mo na eh. At least kaya mo na. Totoo, Dok. Okay. Ito naman, si Isabel, INPS Isabel, sabi niya, this is from YouTube channel, watching from Missouri, Houston, Texas. Thank you so much for watching. Ito naman si Shrine Morante, happy Sabat po. Maraming salamat po sa inyong pong program. Gayon din si Isabel Mercado, amen. Praise God to your ministry, Doc Tam and Sister Gladens. And it's very important and very interesting topic. Honey Heart, sabi naman niya, happy Sabat, Doc Tam and Sister Glad. Mabuhay, watching from Canada. Hello po dyan sa inyo sa Canada. Naku, Doc, alam mo, ang lamig na ng panahon natin ngayon kasi we're December na po. And of course, ang lamig, taglamig na talaga, tagyelo na. Gusto ko dito yung kahit sabihin mong taglamig o December, kayang-kaya nating i-tolerate na hindi makapalan damit. Yes, totoo, Dok. Samantalang nung nasa US ako, talagang hirap pag winter. Totoo, Dok, diba? Lalo na kapag immigrant. Pag matutulog ka at hindi mo kaya yung lamig. Talaga kailangan mo pa-underin mo yung heater. Yes. Kaya ginagamit ng heater doon, yung gas. Naku. Ang sama ng pakiramdam ko. Mabigat. Kaya sabi ko nga, ay naku, perfect talaga yung Philippines. Amen. Naku, kaya hali na po kayo mga kaibigan. Balik na po tayo dito. Ko, ang Pilipinas ang kinasumpungan ng tinatawag na totoong napakayaman na bansa. Totoo, Dok. Sa klima na lang, sa pagkain na lang, sa atin pong mga dalawa lang tayo, summer lang eh. Yes, ayan. Okay, summer and rainy season. Rainy season. Ito naman, sabi naman ni Sister Elizabeth Ordonez Cobillo Sencida, watching from Cavite, God bless your health ministry, Doc Tam and Ma'am Gladens. Sabi naman ni Beverly Nunez, happy Sabat. Salamat po sa message ng kaalamang pangkalusugan, Doc Tam. Alam niyo po mga kaibigan, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo po sa bumubuo po ng crew ng Kaalamang Pangkalusugan. Kami pong dalawa ni Doc, sobra-sobra po ang amin pong kasiyahan kapag naririnig po namin yung mga komento nyo. Alam nyo, may mga challenging questions tayo, di ba, Doc, from the past episodes natin. Pero yun po ang nagpapatibay sa relationship ng bawat isa sa atin at nagpapalakasan tayo saan? Sa pananampalataya at pagtuklas pa doon sa spirit of prophecy na ibinigay ng ating Panginoon kay Mrs. Ellen White. Di ba, Doc? Napakahalaga nun eh. Yun yung essence kung bakit may vision na ipinagkaloob kay Mrs. White. Kaya ngayong oras na ito, mga kaibigan, ay bigyan na po natin ng pansin ang importansya, yung topic po natin, the second part of the importance of acids in this episode. Kaya ito, Doc, bigyan muna natin. Sige, Doc. Talagang napakaganda nitong pag-aralan kasi even I'm always saying that, I'm always telling people about the importance of recognizing something in the area of basic science of nutrition. So finally, natuklasan ng science na lahat ng karamdaman ay may bahagi yung kakulangan ng lahat ng material. Di ba, meron tayong 6 na nutrients. Meron tayong tinatawag na essential minerals, meron tayong essential amino acid, may essential, may vitamins tayo na kailangan ng complex carbohydrates, kailangan ng proteins natin. Kailangan natin ng tubig. Na hindi na po pwedeng kukulangin tayo sa 6 na ito. At pag pinag-isa-isa natin ito, anything na magkulang dito, for example, tubig. Pag nagkulang ka, unang mararamdaman mo, vertigo. Yes, wala kang balance. Sakit ang baywang mo.
mananakit ang katawan mo. Kasi ang tubig ay nagpapatakbo ng dugo eh. Kasi pag walang kasamang tubig ang dugo, lalapot. Totoo, Dok. And sharing that, Dok, no, At sa ang atin dugo pong- naman, kailangan, yung dadalhin niya, ay meron naman dalang sustansya. Totoo, di ba, Dok? Hindi lang oxygen, kundi dapat sapat yung ating At yung vitamins and essential minerals. fats naman, na essential fats, hindi na po pwedeng maging madagandang daloy ng dugo kung wala rin taba. Yes, kasi yun ang magpapakumbaga smooth ng Kaya daloy. yung mga lumalapit sa akin na sasabihin nila sa akin na, ano mo itong produktong to? Lahat ng sakit, gumagaling dito. Eh paano mo i-claim yung yun lang produktong yun? May essential fats ba yan? Totoo, Dok, di ba? May essential amino acid ba yan? Kompleto ba sa... May complex carbohydrates ba yan? May protina ba yan? May protein na nga, protein na ba yan? Kaya kung minsan, nandali natin ang sabihin na maganda sa lahat yan. Totoo. Kakabata pa yan. At saka lahat alam na mo- kinover na. Yes, alam mo, Dok, Lahat ng saying that, pangako, yung buwan at araw, between, papangako sa'yo. parang panliligaw lang, ano, Dok? Kaya yung Alam mo, natural na pagpapagaling talaga, to be honest with you, kailangan maging well-versed ka eh. Yes. Para, di ba yung doktrina? Oo. Kabisado mo yung three angel messages, at alam mo yung ating pillars, yun kahit yung 5 na lang eh, yung 5 S. Tanong yung taan yung 5 S. ano ba yun, Dok? Ha? Sabbath, Oh, ano pa? sanctuary, Oh, okay, ano pa? spirit of prophecy, Amen. Tapos ano pa? second coming. Ano O, pa? puro ano yun ah. State of the dead. Oh, di ba? O, kita, kahit may edad na ako. Oo nga, memorize na Kahit memorize tinatanong mo nga talaga. kita, ulitin mo nga. Grabe, Dok. Na ano tuloy ako dito, parang hindi ko kakayanin ito. Okay, ang una, Sabat. Nako, huhuli ko muna yung State of the Dead. Nako, na-challenge ako ngayon ni Doc, di ba, sa atin pong memory, sa atin pong mga manonood. Alam niyo po, magkaedad lang talaga kami halos ni Doc. Ulitin ko na, Doc. Sumegway lang po ako, mga kaibigan. Kung malimutan mo, Sabat. normal naman sa edad mo yan. Kaya nga ito na, Doc, oh. Sabat, State of the Dead, Second Coming, Spirit of Prophecy. Naku, isa na lang, Doc, nakalimutan ko pa. Teka, Doc, ano nga, Doc, yung isa? Mga kaibigan, i-comment nyo na po kung ano yung panglima, mga kaibigan. Ito na. Ano, Doc, yung panlima? Hindi, gusto kong ano mo yung ano mo. Okay, gamitin ko talaga. Paulit nga ulit ako, Doc, ng tanong. Naku, may... Yung ano? basic doctrines natin. Ayan, basic doctrine Ito natin. yung, Okay. kumbaga sa nutrition, may basic. Okay. Pag alam mo yung basic, hindi ka maluloko eh. Totoo din. Okay, Sawa ito na na. ako dyan sa mga lokohan eh. Oo nga Pag naman. vegetarian ka nga lang, nawawala Totoo din. maintenance. Oo nga, Ay, parang- pa natin pahihirapin pa yan. Oo, parang kinabahan ako dun, Doc. Pinababalik ka na nga ng Panginoon sa original diet, pahirapin mo pa ba yan? Totoo, Dok. Alam mo, Dok, nung sinabi mo na sawa ka na sa lokohan, parang tinamaan ako doon. Kaya ito na. Kasi ang daming beses na akong nasaktan eh. Ang sakit ya. Oo, ako din, Dok. Ako, hindi biro yan. Ako din, Dok. Ito na, balik tayo doon sa ano natin, sa Papangakuan basic ka. needs. Oo Hindi nga. naman pala totoo. Totoo, Dok, Ako di naman, ba? madaling maniwala. Bilhin mo yan. Sabi Kaya niya, nga, napakaganda. pinaasa ka na okay lang, di ba? Minsan nga, bumili ako nung yung produkto, sabi doon, lahat, napakaganda raw eh. Pampalago daw ng buhok eh. Oho. Ilang buwan na ako nag-i-spray eh, wala naman eh. Pero pag nakita mo sa online, talaga namang, Malago talaga yung pagkatubo. talagang nagtubuan talaga. Kaya yung basta maniniwala ka, mag-iingat din tayo. Totoo, Dok. Kaya sa doktrina, kailangan yung 5 Yung 5 S. S, kabisado natin. Yes, ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya i-komento nyo na po yan para dun sa mga bagong pasok lamang po na mga manonood at mga tagapakinig, especially dyan po sa Adventist World Radio 360, 89.1 FM, ay makarinig po nitong basic na atin pong doktrina as Seventh-day Adventist. Dok, ano nga ulit yung 5? Ikaw ang gusto kong sumagot. Grabe talaga. Inano Naku ko na na. sa iyo yan eh. Grabe talaga. Sabat. Oh, Sabat. Second coming. Second Coming. Spirit of Spirit of Prophecy. State of the Dead. Isa na lang. Ay, naku, Dok. Naku talaga. Yun talaga yung nakalimutan ko, mga kaibigan. Ako, kinakabahan ako. I-comment nyo na po yun, mga kaibigan, bago po ako makalimutan. Sanctuary. Amen. Ayun, yung sanctuary, mga Pagkabisado kaibigan. mo yan. Oo. Yung basic lang sa iyo na. Kung yung ibang medyo na mislok mo, mako-cover nila eh. Totoo yun, Kasi Dok. ito yung righteousness by faith. Yes, totoo yun. At napaka-important. Yung pinaka-importante pa yung nakalimutan ko, Dok, yung sanctuary na pupuntahan natin, di ba? Yun yung mediations ni Jesus. Yes, sa Damos amen. Olivet. Kaya ito, Kahit may edad na ako, talagang naalala ko pati. Kasi ito yung pundasyon. Yes. Para malaman kung talaga Adventist ka. At kung talaga Adventist ka, pag pinag-usapan ng Sabat, kailan dapat mong idepende yan? Alam mo sa Biblia. Totoo. At sa Espiritu ng Pangula. Amen, amen. Totoo At yan, pag Dok. pinag-usapan ditong sanctuary message, kaya kailangan mo yung mga talata, yung mga Hebrew 40 na yan. Yes. Yung Daniel 8 na yan.
dapat kabisado natin lahat yan. Totoo. Isa-isahin natin yan. 457 BC, yung 490 years, 34 AD, 1844. Yes. Dapat alam natin yan. Naku. In that way, we will have some sort of quality understanding doon sa tinatawag na ating pananampalataya. Amen. Pag sinabi pananampalataya, pinaniniwalaan mo yung doktrina ay galing sa taas. Amen. Totoo, Dok. Kailangan isabuhay, pinaniniwalaan Kumbaga sa at sundin konstitusyon, natin. ang konstitusyon tapos na. Hindi pwedeng palitan ang saligang batas. Totoo. Babasahin na lang, Gawa susunod ng na lang magagandang tayo. pananalita. Amen. Nakalagay dyan sa basic na yan ng ating pundasyon ng pag-aaral, yung pagpapakasakdal. Amen. Biblical. Yes. Kaya pag pumasok yung hindi natin kaya magsakdal, evangelical yan. Naku. Ayan, sa atin pong mga manonood. Kaya At tayo po ay pagdating naman dito tumutok. sa nutrition, Ito na. babalik na tayo. Kailangan malaman natin yung ano yung pundasyon ng kalusugan. Amen. Minister of Healing 127. Oh, ano yun? Naku, Dok, ito na naman ako. Alam niyo po, sa totoo lang, parang feeling ko, lagi na lang ako nag-quiz dito sa kaalamang pangkalusugan. Dok, Kabisado dapat ng mga Adventista. oh sige, ano, Dok? There are so many ways of practicing healing art, but there's only one way that God's approved. Amen. 8 laws of health. Yes, grabe. Alam mo, Dok, sa totoo lang, memorize mo yung mga pages, pero ako yung content muna. Ayan, kaya Hindi, ako po ay... naiintindihan naman kita kasi bata ka, kaya may edad naman ako Thank you sa'yo. so much, Dok. At saka iba yung experience mo talaga, Dok. Pero, Dok, sasagutin ko yan. Kasi the Ministry of Healing, may nakasulat po dito mga kaibigan at magpa-flash po siya sa screen nyo. Kaya basahin po natin. Ito po, each organ of the body requires its share of nutrition and the brain must be supplied with its portion. The bones, muscles, and nerves demand theirs. And it is a wonderful process that transforms the food into blood and uses this blood to build up the varied parts of the body. But this process is going on continually, supplying with life and strength each nerve, muscle, and tissue. Alam niyo po mga kaibigan, ito yung Each dahilan. organ ang pinag-uusapan dyan. Yes, Dok. Kitang-kita natin yung isa-isang binabanggit na yun na nangangailangan ng ganung uri ng material. Totoo. Kaya hindi natin po pwedeng mapabayaan ito. At saka itong binabanggit dito sa atin po mga manonood, because our topic for today is the importance of acids part 2. Ibig sabihin, itong essential amino acids natin, kailangan po pala ito ng ating katawan para masuplayan yung ano. And that's yung part of ating... first law of health. Amen. First law of health, Totoo. yung nutrition. Yes, nutrition talaga. Babalik tayo sa pagkain natin. At kung wala pong nutrition, ang inyo pong isinusubo ngayon dahil oras ng merienda, mga kaibigan, ay itabi nyo na po. At kung hindi nyo talaga kakainin, itapo na po natin, mga kaibigan, kasi wala po siyang maitutulong sa atin pong katawan. Kaya, Dok, dumiretso na tayo. Ito Pero na bago talaga. tayo pumunta dyan, kasi sige, Dok. ang ibig ko lang i-point dito yung bakit nagkakasakit ang tao. Okay. Ngayon, para makita natin yung tinatawag na mga payak o simpleng kapamaraanan, kailangan nating ipanapaalala lagi yung kahalagahan ng pagkilala at pagrespeto doon sa pinanggagalingan kung bakit ang tayo nagsasuffer at dinadapuan ng karamdaman. Dito sa pahina 41 ng Healthful Living, ang sabi rito, 1881 pa ito na sulat. Everything that complex natural law create a disease, conditions of the soul. So, ibig sabihin, pag kontra o conflict yung ginagawa mo doon sa natural law, ito yung cause ng karamdaman ng tao. Totoo, Dok. Grabe Ngayon yung naman, ano naman ang epekto pag nagkaroon ka ng karamdaman? Di ba sa page 42, ulitin natin. A diseased body causes a disordered brain. Yes. Ano ba sa Tagalog ang disordered brain? Wala sa ayos. Hindi ka Ikaw makapag-isip kahingi ka ng payo. maayos. May sakit yung hihingan mo ng payo. Wala sa ayos yung brain niya. Sa tingin mo kaya, tama yung ipapayo niya? O hindi, Dok. Baka magkamali pa siya ng payo dun sa ano. Kunyari, may diabetes yung doktor na pinuntahan mo. May diabetes ka. Oh. Hihingi ka ng payo doon sa doktor na may diabetes din, nakatulad ng sakit mo. Baka hindi ko siya paniwalaan, Dok. Kasi Yun may ang diabetes din Yun siya. ang pinapoint. Kasi naranasan ko yan eh. May pasyente ako, 10 years na may diabetes eh. Kinuwento niya sa akin, yung doktor doon niya. Ganun may din. diabetes din eh. Oo. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, hindi ka ba naman kako nag-iisip? Siyempre, kung yung sarili niya, hindi niya magamot eh. So, ibig sabihin, Ikaw pag pa pinag-usapan natin, pag complex ang pamumuhay na ito, walang pinag-uusapan kung anong pinag-aralan mo, kung kay doktor ka man or whatsoever, Yes. kung hindi ka namumuhay na sa ilalim ng batas ng pangkalusugan, magkakaroon ka ng karamdaman. At pag nagkaroon ka ng karamdaman, ang nangyari,
A diseased body causes a disordered brain and hinders the work of sanctifying grace upon mind and heart. Mabigat, Dok, yung from the mind and the heart. At yung unang-unang batas na pinag-uusapan natin, yung nutrition. Yun pa lang ang pinag-uusapan natin. Yeah. Diba, sa atin pong mga manonood, nutrition pa lang dun sa 8 laws of health, yung nutrition pa lang na nalabag natin, grabe na. Saka, hindi ba pinag-uusapan natin, be ye therefore perfect? Yes. Even as your Father in heaven is perfect. Saka His mission is to give it back, complete restoration, not only in health, but perfections of Christian character. And sabi rito sa page 40, in order to live a perfect life, we must live in harmony with the natural laws which govern our being. Sumunod talaga tayo. For example, sinusunod mo sa utos. By faith, by the grace of God. Hindi sa atin. Because of the Holy Spirit. Perfect eh. Yes. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagbibintang. Totoo. Sumusunod ka na nangingiling ka na sa Sabat. Sa 8 laws of health naman, yung 8, sinusunod mo. Dahil kaligayahan mo, ingatan ito. Dahil protection to sa buhay mo para hindi ka dapuan ng kasalanan at karamdaman na na-contaminate sa buong mundo. Totoo, Dok. Alam mo yung virus ng kasalanan? Contaminated ang mundo. Anywhere you go. Yes. Kaya pag talagang hindi ka... Kaya believe ako, pangalan niya nung 300 years yan lumakad. Si Enoch. Enoch, yes. 300 years na hindi nagkasala. Righteous. Kaya sa sobrang taas ng ng Panginoon sa kanya, hindi ka na bagay sa earth. Totoo. Aakyat na kita para hindi ka masama dun sa ibang nagkasala. Samantalang noong time pala niya, grabe na rin ang kasalanan. Yes, totoo, Dok. Di ba yung mga pagsubok din niya, no? Alam niyo po sa atin pong mga manonood, napakahalaga po na magkaroon tayo ng karunungan mula sa Panginoon, mula sa Holy Spirit. And alam mo, ito ang isang bagay, Doc, na talagang problema ng karamihan sa mga vegetarian na nagtatanong sa akin. Sister Gladys, alam mo, simula na nag-vegetarian ako, nag-vegan ako, naging anemic ako. And alam niyo po, may sagot doon. May sagot doon actually. Ang atin pong Counsels on Diet and Food sa page 40 po, this is a study guide sa paragraph 1. Pero, please, sa atin po mga manonood, kung meron po kayong libro nitong Counsels on Diet, pwede ba nating hiramin, Dok, ang ating Counsels on Diet? Saka pagka puyat ka, totoo, Dok, talagang bababa din ang blood count mo. Yes, alam niyo po mga kaibigan, itong Counsels on Diet and Foods na ito, kailangan hindi siya yung first page lang babasahin. Hindi lang yung nasa gitna, hindi lang kung ano yung kailangan natin, yung babasahin natin. We need to read the Spirit of Prophecy, Counsels on Diet and Foods, Healthful Living, lahat po From ng cover yan. to cover. From cover to cover siya, mga kaibigan. Kaya ito, basahin natin from the Counsels on Diet and Food Study Guide. Ang sabi po dito, unfortunately, certain vegetarian diets can lead to serious nutritional problems. A strict macrobiotic diet, for example, can induce scurvy, hypoproteinemia, anemia, hypocalcemia, emaciation, and loss of kidney function. Why? Kasi po, mali yung pagsunod natin ng dapat nating kainin. Kasi alam mo, Dok, some of those people na nakakausap ko, na nagsasabi sila na, Sister Gladys, kumakain ako ng beans, kumakain ako ng talbos ng kamote, I'm eating vegetables, I'm eating raw vegetables, I'm eating nuts, ganito, ganyan, ganyan. Pero tama po ba yung mixture natin? Tama po ba na ihalo natin yung apple natin sa gulay? Tama po ba na ihalo natin yung iba nating mga citrus fruits sa gulay? Or dapat ba citrus fruits lang? At ang tama lang po na dapat nating ihalo sa atin pong green leafy vegetables natin ay yung atin pong pineapple, di ba, Dok? Minsan kasi yung paniniwala natin doon sa kung ano lang yung tama sa paningin natin dahil sa panlasa natin, because ito po, instead na itong utak natin, yung principles natin, ang Counsels on Diet and Foods, ang sinusunod natin, ang nangyayari po, ito pong bibig natin, yung panlasa po natin, mga kaibigan, ang atin pong sinusunod. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng misinterpretation, just like the Bible. Kung meron tayong certain na pinaniniwalaan, interpretation sa atin pong scriptures, nagkakaroon po tayo ng misleading. Sabi ng ating propetisa tungkol dito, sabi, sickness and premature death do not come without a cause. Yes. Hindi tayo pwedeng mag-justify or what. Laging merong dahilan na pinanggagalingan at maaaring ng combination sa food. For example, kumain ka ng kanin, may kamote ka pa, may patatas ka pa, may mais pa. Pero ang combination yan. Totoo. Masyadong mabigat tunawin yan. Pag nagsama pala yung dalawang carbohydrates,
hindi advisable. Parang prutas at gulay. Yes, lalo na yung starch Pag may natin. kanin ka, huwag ka na magkamote. Huwag ka na magpatatas. Huwag ka na magpatatas. Yung problema natin kuminsan, hindi natin naiiwasan. Puro carbo. Gusto natin Especially lahat tayong tikman, Pinoy. Yes, Dok, may kanin ka na, meron ka pang pansit. Tapos yung pansit na yon, sasamahan mo pa ng sabi ay magsalad tayo, tapos meron pa siyang patatas. Wala na. Puro Ang starch, bigat puro yan, carbohydrate. nakakahilo yan. Yes, wala ka namang protein, hindi mo pinakain yung muscle mo, Pwede pinakain kamote mo na lang yung tiyan mo at At bibig. kung walang kamote, patatas na lang. Yes, pili ka lang At dun sa kung hindi mo tatlo. maiwasan kumain ng kanin, brown rice na lang. Bukas na lang yung patatas. Totoo, Dok, di ba? Kailangan talaga Ang natin ng tawag yun yung disiplina. wrong combinations of food. Totoo, yung Ang wrong sabi pa rito, combination. Ito na. God is not responsible for the suffering which follows the nonconformity to natural law and moral obligations to Him. Talagang lagi tayo binabalik ng Panginoon dun sa kanyang konstitusyon. Yes, at laging may sagot ang Panginoon sa kakulitan nating Ang mga tanong, tao. mahirap bang unawain? Hindi, Dok. Kung minsan ginagawang complicated ng iba, hindi natin kailangan ng mga high terminology. Kung Totoo. masasabi na, hindi naman kabisado nila yung mga percentage. Yes. Hindi naman nila alam yung sinatawag ng mga biochemistry, molecular biology. Mabibigat siya kung pag-aaralan natin yung chemistry. Totoo. Hindi biro yan. Pero ito napaka-simple eh. Yes. Alam mo habang binabasa ko, para ipagyabang ko, na mayroon akong alam na kakaibang ngayon lang nila nadidinig. Sabi ko mali eh. Ang importante rito, ang ibigay natin kung anong diretsuhang patotoo. Amen. Totoo, Dok. Kamukha ng kalabaw. Anong biochemistry? Kalabaw lang, damo lang kinakain ng kalabaw. Yes. Alam mo, Dok, saying that, no? Sa ating pong mga manonood, importante po na malaman natin na kailangan natin ng essential amino acids sa ating pong katawan. At dahil dyan, ang amino acids, ano po ang work nito sa ating pong katawan? Ang sabi po dito, crucial for physical and neuronal growth and development ng ating pong children. Why? Kasi po yung essential, ibig sabihin, kailangan. Hindi pinuproduce ng katawan. Yes. If you are not gonna give it, no one will give it for you. Yes. It means, ikaw yung Gagawa. magdidesisyon kung ano yung bagay na ibibigay mo sa katawan mo. Katulad ng vitamin C, I'm sorry ha. Vitamin C also considered as what you call it, essential one. Totoo, Dok, di ba? Hindi po pwedeng magpuproduce ang katawan mo ng vitamin C. Yes. Kaya alam nyo sa atin pong mga manonood, meron po tayong natitirang 3 pa sa hindi pa po natin na-discuss sa atin pong mga essential amino acids. At katulad niyan, Dok, di ba, yung ating methionine, phenylalanine at gayon din yung ating pong threonine. At ito na, Dok, simulan na natin. Kasi talaga nga namang, talagang gusto na natin talagang malaman nating lahat na kahit paulit-ulit, kahit na pag minsan kasi, Dok, yung tipong, yung kailangan natin na mga essential amino acids, hindi natin alam na meron pala yung mga green leafy vegetables. Actually, itong to be honest with you, very few people who have the knowledge of the value of this essential amino acids, especially in the area of cleansing or detoxifications, because in the natural world or natural medicine or naturopathy, one of the number one modality in natural healing, we always explain about the importance of detoxification, declogging. And methionine is one of the best one for body detoxification. And it also helps to remove metals and mercury, lead, and so on. Yung mga chemicals Kasi ang tubig natin, to be honest with you, yung iinom ka na lang ng diretsuhan dyan sa faucet. Naku. At hindi lang yun. May chemicals. Ito sasabihin ko sa inyo. Ito palang balat natin to. Kayang pumasok ng lead at metal. Totoo doon. Kaya hindi mo ako mapapaligo ng tap water. Kaya ang pinaliligo ko, soft water. soft water. Hindi tap water. Yes. Yung talagang zero. Oo, may Kaya filtration kahit kay Mrs. system White dapat. soft eh. Totoo. Kaya nyo ng hard water. Yes. Ngayon, ang tanong, anong filtration system ang pwede mong iharang sa mercury at metal and mga other DDT and so many chemicals? Kailangan gumapit ka ng distillation o kaya naman reverse osmosis. Kasi wala tayong pinag-uusapan ditong mga marketing ng produkto na kasi Kailangan. para maharang mo ang mga TDS, yung total dissolved minerals from the contaminations ng tubig, kailangan pararaan mo siya rin sa napakadaming magbutas na membrane. Yes. Kung di ko nagkamali, mga Yung mga filter. 0.003 micron yan eh. Yes. So, pag ikaw ngayon ikukuha ng tubig, it takes 30 minutes to 1 hour bago makaipon ng ilang quarts. Totoo. Yung mga filter ngayon, tinatanggal lang yung amoy at yung chlorine. Kasi lalabas agad. Yes. Tapos sabihin nila, Soft pure water water na. Paano maharang yung lead?
Totoo. Kunyari, may binenta sa yung machine. Isinalang mo dun sa, ano ang tawag doon? Yung pinaka, ano mo? Yung konektuhan ng filter dun sa tubig. Faucet. Pag ganun mo, tubig na. Totoo. So, ibig sabihin, wala siyang dinadaanan kung paano harangin yung mga, yung malinding na napaka, yung pagsala. Alam mo isang micron? Napakaliit yan. Totoo, Dok. 100 times smaller than human hair. Yes. Yun yung dadaanan ng tubig. Kaya ang mangyayari, hindi makakalusot yung... Mga lead, mercury na yan. Kaya pagdating sa tubig, nako, another subject yan. Marami akong mapapaliwanag tungkol dyan. Totoo, Dok. Pinag-usapan natin yung detoxification kasi. Paano malilinis yung katawan natin, yung mercury, yung lead na yun, kung wala ka methionine. Totoo. And also, Dok, alam niyo po sa Balik atin po sa methionine, napakaganda. Totoo, Dok. Kasi napakahalaga na malaman natin na ang methionine ay nakakatulong talaga. Kasi alam ba pag hindi na-declag, ang metal at saka itong mercury, ito, ang number one tinatamaan. Totoo. May epekto po siya sa atin pong brain, sa atin pong mga manonood. Kaya napakahalaga na malaman natin itong ganitong uri ng kahalagahan. Anyway, i-continue natin. I-continue natin. Yes, ito. Sa atin pong mga manonood. Hindi naman napapakinggan ng mga viewers yan. Totoo. Di ba? Hindi siya, basta sinabi lang natin na essential amino acids, pero ano ba yung mga talagang nagagamot nito sa atin Dami pong pati yung kidney. Totoo. Ang problema Especially kasi dadaan yung tubig pipilterin yan Di ba pag inom mo nito sa esophagus, all the way down, dadaan sa large intestine yan. Totoo. And then dadaan sa small intestine yan. And then papasok sa kidney yan. Paano kung maraming hardness? Yung kidney mahirapan. Totoo. At hindi lang yung kidney sa atin Tapos pong inom mga ka ng manonood. inom, hindi mo muna chinecheck yung iniinom mo. Di ba kung iinom ka, piliin mo. Yes, Gamitan i-check mo muna nito. natin. Di ba? Parang pag-aasawa lang. Di ba, Dok? Kailangan gamitan natin ng pag-iisip, ng At prinsipyo. hindi yan dapat minamadali. Totoo, Dok. Di ba? Ang pag-aasawa, to be honest with you, forever yan. Hindi uso sa atin ang divorce. Yes, 'di ba, Dok, yung remarrying sa atin pong mga manonood. Kaya ito na. Ito pa lang kasi nabanggit ni Dok itong kidney, hindi lang po kidney ang matatamaan pag kulang tayo sa methionine, mga kaibigan. Liver. Even our liver, mga kaibigan, kasi yung mga fatty deposits po natin ay pwede doon na mamuo siya. Kaya talagang, Alam mo Dok, yung grabe. may problema sa kidney at liver, makita mo, ang dali nila magka-eyebag. Nako. Talaga nagkakaroon sila din ng halatang parang pagod na pagod ang mata. Grabe. Bagaman ang dahilan niyan ay puyat. Pero hindi ganun kadaling mabalik yan kung ang liver at kidney mo Yes. ay hindi magiging healthy. Katulad, Dok, sa atin pong mga manonood, katulad po yung atin pong mga may diabetes. Kadalasan po ang atin pong mga physical symptoms, hindi lang yung masyado tayong dehydrated, hindi yung ihi ng ihi, hindi lang yung parang lagi tayong parang naglalaway, Dok, parang ganon. Ang ibig sabihin lamang po nito, pwede din na sobrang itim ng ating leeg na hindi natin ma-explain bakit, unless na kayo din po ay buntis, may mga ganon. Or yung ating pong sa paa, yung dito yung buto natin, Dok, sa may ankle area sa atin pong mga manonood, minsan ganun po. At yung mga ibang part ng ating body na sobrang itim po. Hindi, syempre yung ating underarm, hindi naman, hindi po lahat. Okay po, mga kaibigan, hindi po natin nilalahat. Pero kadalasan po, yung ating pong leeg, kapag sobrang itim na po siya. Kaya talaga pag mataas yung sugar natin, pag may problema po tayo sa ating pong katawan, ay tignan po natin ang physical symptoms natin Ang at sugar magpa-check kasi ito yung tayo. nagpapahina ng battery. Yes, at very acidic ang ating Kumbaga pong sa system. ating katawan kung gusto humina yung resistensya mo at humina yung kuryente ng katawan mo, mag-asukal ka. Totoo, Dok, di ba? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, if ever po na talagang gusto nyo po talaga na magkaroon ng healthy body, we need to know kung ano yung sources ng atin pong methionine. Ano ba, Dok, ang mga sources? Ako, mas may po-promote ko yung katulad ng oat kaysa rice. Kasi rice, meron din. Yes, yung mga oatmeal Pero natin. yung mga white rice natin, tanggal ng fiber Kasi kung Yes. titingnan mo yung fiber, nandun yung B, vitamin C. Yes. At nandun din yung tinatawag na methionine. Pag iyan ay kiniskis na, at ang inano mo yung third degree, yung puting-puti na, parang masarap Yung malinis tingnan. na malinis, oo. Wala nang natirang fiber. Paano na? Yung pinaka-function niya para makatulong sa ating katawan, wala na po, mga kaibigan. Kaya mas maganda pa rin yung ating pong brown rice, yung ating red rice, yung black rice natin. Mga kaibigan, lalo na pag organic po. Saka yung paborito ko Grabe. yung almond. Lagi ako may Ay. 5 almond matapos kumain. Ayan, ang Kasi sarap. mayaman sa methionine. Hindi lang sa methionine. Maganda yan sa panunaw. Yes, and Kaya also, kunyari, bagong kain ka, kumain ka naman 5 hanggang 7.
It really helps for the digestive system. Ayan, thank you so much, Ay, yung Doc. almond, kung minsan, bumibili kami ng powder na. Oo, para hindi mahirap. Hinahalo ko naman yan sa mga smoothie. Ayan, sa smoothie mo, O kaya sa Doc. umaga, meron kang rolled oats. Lagyan mo ng konting almond. Eh, yung pigs o raisin, mayaman yan sa methionine. Essential yan eh. Hindi naman po pwedeng hindi mo bibigyan ng katawan mo yan eh. Sa umaga, nandun na yun. Alam mo, Doc, saying that, no, nabanggit mo tong raisin, sa atin pong mga manonood na hindi po kumakain ng pasas, mga kaibigan, rich in methionine po siya, kaya pilitin niyo pong kumain ng pasas, okay? Sa atin pong mga manonood. Hindi naman mahirap kainin ng pasas. Hindi naman kailangan dandakot eh. Kahit mga ilang piraso lang yan, okay na. Yes, at saka mataas siya sa pigs fiber. pa o prunes, maganda yan sa Digestion. Yes, ayan. Ito pa, no, yung ating pong kasoy, pero medyo mataas lang po sa ating Pero hindi ko urine. masuggest kasi mataas ang acid. Yes, totoo din, Doc. Kasi Ayan. murain ka. Totoo din. Ito pa sa ating Saka pong pwede rin manonood. kumain ka hanggang 7 piraso lang. Okay, ayan. At yung mga chickpeas natin. Problema, meron siya tinatawag na habit eh. Yung bang panatikman, parang butong pakwan. Pag Ay, sinimulan mo, oo. hindi mo basta na lang na maihinto basta Totoo, Dok. Yung parang gusto mo lang ng kumain sa atin pong mga manonood. Kaya hinay-hinay lang din po. Kailangan po muli ng disiplina kahit na masustansya, di ba, Dok? Yeah. Okay, ito na. Alam mo, Dok, so much with methionine kasi talagang inayos niya ang kidney natin, yung liver natin, nakatulong siya sa atin pong pang-filter ng ating nagde-detoxify katawan. pati at the same Yes, time. pang-detoxify po ng ating pong katawan. At lahat ng mga kinakain po natin sa ating pong system. Ngayon naman, Dok, punta naman tayo sa phenylalanine. Yan ang lagi kong binibigyan ng daan kasi napakarami yung malulungkutin eh. Oh, Sa sa ating brain, especially yung dopamine, napakahalaga ng phenylalanine. Totoo, Dok, di ba? Kasi alam niyo po sa atin pong mga manonood, nabanggit ni Dok yung mga malulungkutin. And yung ating phenylalanine, it is rich sa dopamine na sinasabi, yung serotonin natin, yung happy hormones natin, mga kaibigan. Kaya alam mo, Dok, kapag lagi akong masaya, sabi ko, naku, ang taas na naman ng nakain kong phenylalanine. Yeah. Lalo na kapag saging, mga kaibigan. Tapos, yung nakapag-exercise ka sa umaga, di ba, Dok, ang saya ng feeling mo kapag gano'n. Kailangan din natin ng, di ba maraming metabolic disorder o kaya Yes. naman meron tinatawag na karamdaman na problema sa metabolism, madali nang tumaba. Nakakatulong talagang phenylalanine. Totoo, Dok, di ba? Kaya sa atin po mga manonood, talagang bigyan po natin Kaya ng meron pansin. mga Problema sa thyroid, disorder. yes. Di ba may mga hypo, may mga Hyper, yes. and so on, hormonal imbalances and so on. Makakatulong talaga phenylalanine. Pero I would say na into natin yung mga may mga hormone, katulad ng mga tilapia. Oh, At magdagdag yes. din tayo ng tinatawag na yung matataas yung mga iodine. For example, katulad kunyari ng lato. Oy, yung ating pong kelp, ararosep, di yung ba? kelp. Yes. So ngayon, for example, nagbigay ka ng phenylalanine, kulang ka naman sa iodine. Totoo din. Kaya meron silang tinatawag na interaction din yan eh. Na kung alam mo, yung kinakain mo, kunyari kumakain ka, ano ba yung mga sustansya makukuha ko dito? May phenylalanine. Maganda ito sa thyroidism. Totoo. Nagdagan mo ng ngayon, yung kelp. Yes. So nalalaman mo na kung babae ka, karamihan kasi na may sakit dito sa thyroid, babae. Babae, totoo, Dok, di ba? Pag minsan talaga, lalo na kapag mapili tayo sa atin po mga kinakain, gusto mo magpapayat, sige, bawasan ko yung salt kasi salt attracts water. Kaya maglulus ka talaga ng weight. Kaya lang, baka kulang na po kayo sa iodine, mga kaibigan. Di ba, Dok? Ayan. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, ituloy-tuloy natin kasi nakakatulong din pala itong ating phenylalanine sa atin pong metabolism. So, ibig sabihin pala, Dok, para din siyang fiber. Yeah. Di ba? So, itong metabolism natin, kapag, di ba, Dok, meron tayong Sa tinatawag buong na... maghapon kinukwenta ko yan eh. Ito bang essential amino acid na lahat na ito, meron yung kinain ko. Totoo. Di ba, Ang Dok? ginagawa ko naman, kung hindi ako sigurado, Kain ka. hindi naman, may mga technology yan na ngayon eh. Ayan, ako gusto Nakakabili ko... ng supplement. Ayun, yung Na supplement 100% natin. natural. Organic, natural. Yes, ayan. Lagi lang po... all out na naman natin. Hindi Totoo. ngayon naman, nasa internet na eh. Yes, nakikita din nila yan. Kaya lang ano pa pag naman minsan pag mamayabang, nagdi-deceive ayoko naman tayo. magmayabang. Ano ba naman, ito ba nung konting kaalaman na yan eh, katakatanda ko nanto. Ngayon check mo lang, phenylalanine, naglulo ko kaya ito sa Doc Tam. Baka kaya mali, kasi nung araw tinuturo ko yan eh. Hindi ko na nga tinitingnan eh. Dahil Memorize na talaga. Kasi siyempre linya ko yan eh. Totoo, Dok. Ang pinopoint ko ngayon, pag tinype nila ngayon, ba tama yung si Dr. Tam nung araw. Oo nga. Kasi years of experience po ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan, at si Doc Tam, hindi man po halata.
doktora ay talagang eksperyensado po, mga Hindi, kaibigan. ngayon, i-type mo na yung methionine, i-type mo na yung Belen, tryptophan. Ilalabas na eh. Totoo, Dok. Diba? Kaya nga, ang medical science ngayon, alam, matuwa tayo, dahil kakampi na natin. Amen. Ano na tayo ngayon? Vindicated. Yes. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, yung kanina pong binasa natin sa atin pong mga manonood, kasi sa pasimula pa lang po ng ating pong programa, ay meron po kaming pang-welcome sa bawat isa po sa atin. And that is, yung sinabi po dito na si Mrs. Ellen White po, kung ano po yung sinulat niya dito po sa Counsels on Diet and Food, sa lahat po ng ating pong mga healthful books, mga kaibigan, health books sa atin pong mga manonood at tagapakinig, dekada na bago pa nalaman ng ating pong mga physiologist kung ano po yung relationship ng ating pong diet at ng ating pong kalusugan. Yung intermittent na nga lang, dekada na sa atin yan eh. Yes. Sa atin unang-unang binigay. Tapos ang yabang naman ng mga nagpupromote ng intermittent. Totoo, eh hindi nila alam, tayong pinagmulan nito. Yes. Tapos hindi lang yun, Dok. Meron may kasing doktor connection. na sumikat eh. Ang taba niya eh. Nag-twice a day siya, nag-fasting ng 16 hours. Pinangalanan niya ng intermittent. Nawala na yung original na pinanggalingan. Totoo. Siya ngayon ang akala ng tao na marunong. Siya yung akala ng tao na pinanggalingan yung original author, which is hindi. Ang Panginoon po ang original author, mga kaibigan, ng Nakasulat intermittent. dito yan, yung intermittent. That's right, Doc. Ilang daang taon na ito? Yes, grabe sa atin. Sabi nga po dito, Counsels on Diet and Foods, page 3, mga kaibigan, nakalagay dyan, decades before physiologists, mga kaibigan. Before pa nila nalaman yon ay dekada na. Grabe sa atin pong mga manonood, magbasa po tayo. Alamin po natin kung ano po ang katotohanan regarding po sa atin pong mga pinag-aaralan at pinapasok na mga pagkain sa atin pong katawan. Kaya alam mo, Dok, ang sarap talagang isipin at Titignan pag-aralan. natin itong pinalalan nito. Ang tanong nga nila, saan pa natin mapagkukuha yung mga vitamina niya? Wala naman nakalagay na karne. Totoo, Dok. Lahat ay ano, Katulad galing ng mga sa buto-buto natin. lupa. Yes. Marami namang mga lentils tayo, mga sesame, mga sunflower. Totoo. Yung, ano nga yung paborito? Flaxseed, napakaganda yan eh. At mga iba pang mga, may macadamia pa. Totoo, Dok. Naku, ang sarap yan. Malaking tulong talaga yan. Yes. Alam mo, sa atin pong mga manonood, no, ang sarap pong isipin at masarap kumain kung alam natin na meron tayong makukuhang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Diba? Kaya yung lentils and beans, di ba sinasabi? Yes. Nandun lahat eh. Totoo, Dok. Yung green leafy vegetables natin, mga kaibigan, pasok na pasok talaga siya doon sa atin pong nutrition para po sa atin pong New Start. Kasi kung hindi po natin kakainin ito, mga kaibigan, wala pong magiging saysay yung muscle po na dapat meron po tayo para maging malakas at ihanda ang ating sarili ngayong huling panahon. Kaya alam mo, Dok, ang sarap. Alam mo yung, katulad for example, macadamia, sunflower, Yes, yung mga kalabasa natin. yung hemp na yan, flaxseed oil, sunflower. Alam mo na may mga supplement kayo na pinapowder lahat yan. Totoo, Dok. Pero kailangan natin Ihahalo maging mo na lang mapagmatsyag. Halo mo na lang. Makakatamaran pa ba natin yun? Ang kuminsan, yung iba naman, sumusobra na yung pride. Totoo din. Yung pag mayroong nabasang ganyan, para bang Ay, hindi. ginagamit nila para bang, hindi, turo na lang natin kung ano yung... Oo, yes. Magtulungan na lang tayo kung Oo, ano yun kung dapat. na lang yung... Kunyari, hindi ka makakuha ng ganun, di maghanap kayo. Totoo. Tapos, i-share po natin. Yun po ang Importante ginagawa paalala natin dito. Yes. Na meron silang kahit paano nakukuha sa Amen. sa pakikinig dito sa ating programa. Yes, that's right, Doc. Thank you so much. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, isang napakalaking blessing. Ako tinatamad kasing ngumuya. Oho. Kaya ginagawa ko, yung lahat ng may matataas ang mga pinilalanin, bine-blend yan eh. Totoo, Doc, di ba? Pwede nating i-blender. Ginagawa Yes. ko smoothie. Yes, pwede nating ihalo sa smoothie natin, sa ating mga juices, mga kaibigan. Yung atin pong, sa mga yung ano ba to, yung granola natin, yung organic, mga kaibigan. Again, hindi tayo basta-basta kumakain ng malaking gulay or lahat ng walang gulay kasi yun po may mga spray po yun, nakakabata mga kaibigan. talaga. Yung nakakatulong talaga yan sa pag-reverse ng aging. Yung alam mo yung material na pinapasok mo sa iyong katawan. Totoo, Doc. Alam mo, Doc, ito pa, ang pinakalas na ating pong pag-uusapan na essential amino acid at yan po ay Threonine. threonine, Doc. Alam mo, kung minsan nahihirapan ako mag-pronounce eh. May problema na ako sa ano eh. Yung dila eh.
matigas. Aha. Kaya mas gusto kitang mag-pronounce eh. Ayan, okay lang yun, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, wala po yan, yun lagi nga po yung sinasabi natin sa Councils on Diet and Foods. Everyone is a medical missionary worker and everyone can share the gospel about health reformation. Kaya andito kami ni Doc. Kaya Doc, ituloy natin ang programa ng Kaalamang Yung mga may Pangkalusugan. mga problema sa likod, spine, napakalaking tulong yan. Eh, pwede ba namang mailagay yan sa katawan kung hindi mo ilalagay? Hindi, Doc. Kailangan mo talagang Kaya kailangan kumain. talaga natin ng kung ano yung kailangan ng central nervous system, especially yung mga lugar na kailangan ng spine, eh, kailangan natin treyonin. Yes. Treyonin. Yes, yung treyonin. Alam mo ba, Doc, sa totoo lang, sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na i-share sa inyo na ang treyonin ang source ng ating pong magandang balat dahil rich in collagen siya. Yeah. O, di ba, Doc? Isipin mo, kaya kapag maganda ang balat ng isang tao, of course. Saka natin? depression, lalo na pag sa Amerika nakatira. Alam mo na sa Amerika ako, hindi ko maiwasan talagang ma-depress doon eh. Bakit, Ewan Doc? ko. Masyadong hindi ko maintindihan. Talagang hindi siguro talaga ako para doon. Totoo. Kasi masyadong standard ng buhay, masyadong modern eh. Grabe, For example, umasenso ka. Lahat ng kaibigan mo nagtatrabaho. Kakausapin mo, 1 minuto. Teka, duty ako eh. Wala man lang, hindi katulad dito na may time para magkaroon ng interaction, kwentuhan. Totoo. Paglabas mo ng bahay, Bibisita uy, ka sa kaibigan mo, magpaalam ka muna. Kasi duty. Totoo. Puro duty. Kaya nga, holiday season lang At yung ang mga problema ron, ang naranasan ko. time. Papasok ko sa trabaho, wala nang time kumain. Sa kotse na kumakain. Habang nagdadrive. Uy, totoo yan, Bawal Doc. yan. Hindi Grabe. matutunaw. Yes, kailangan nakafocus lang. At para nga naman mabilis, magdadrive yan doon sa driveway. Hindi na magluluto. Ay, totoo yun. Kasi Para- mabilis na yung Doc eh. Dito meron Instant eh, ginagaya eh. Yes. May mga drive-thru Huwag na natin tayo. gayahin yung modern. Magluto kayo ng sarili nyo pagkain. Totoo, Doc. Tayo ang mag-prepare ng sarili nating pagkain. Kaya nakaka-depress. Totoo. Sa totoo lang, Doc, alam mo, nakakalungkot kasi may mga times, lalo na ngayon, Masarap syempre, talaga dahil walang traffic, yes. walang tricycle, walang jeep. Hindi ka maghahanap ng upuan or maghihintay ng linya na parang, ay, nakatayo na sila, susunod na kaming uupo. Pero nabasa ko sa prophecy, na sa huling araw, yung mga modern city, ito pala yung pinakamahirap na lugar na tiran, lalo na pagdating ng crisis. Uy, totoo Kasi yan. lahat, ano tawag dito? Pag pinutulan ka ng kuryente, paano na? Ala ka naman sariling, pag pinutulan ka ng tubig, paano na? Eh dito sa Pilipinas, sa likod bahay lang, may tubig na. Uy, totoo yan, Lalo di ba? na pag sa bundok ka, laging may tubig sa bundok. Yes, continuous pa yun, di ba, tuloy-tuloy. Kaya ito, Doc, ibahagi na natin sa kanila kung ano po yung ating Pero mga mag-iingat sources. lang tayo kasi balitang-balita naman talaga na ang topo mayaman sa treyonin. Pero maraming GMO na topo ngayon, Yes, 95%. totoo, Doc, di Eh ba? paano magtopo ka na magtopo, eh yung pala, GMO yung topo mo. Oo nga. May yung wheat Kaya germ din alamin mo natin. naman yung non-GMO. Yes. Katulad Organic kunyari dapat. ng lentils natin. Dito, maraming organic dito. Amen. O, Di ba? pistachio, okay yan. Ano bang pronunciation pistachio? Pistachio. Ayan, Ayan, pistachio. Dito ako eh. Okay lang yan, Doc. Ayan, basta... Yung mani, hindi ko may suggest yung mani natin. Oo, Kung yung pipirituhin adobo. mo. Yes. The best nga doon, yung hilaw eh. Uy, yes, Doc. O kaya yung sangag. Oh, yung hilaw, yung sangag mo lang. Oo, sangag okay yung yun. wala Kaya- pong oil. Pero yung ilalaga mo rin, mabigat siya dyan, mapapautot ka dyan. Totoo lang, hindi maganda yung makaka-acid ka eh. Mahirap tunawin. Totoo, Doc, di ba? Alam niyo po sa atin pong mga manonood, isa po itong tatlong ito sa essential amino acids na dapat po nating nakakain, mga kaibigan. Kaya itong tinatawag natin na threonine, itong phenylalanin at itong methionine, mga kaibigan, ay bubuo doon po sa atin pong essential amino acids. Kaya, Doc, anyayahan na natin ang ating mga kaibigan na kumain na po tayo ng natural. Kumain na po tayo, mga kaibigan, ng Tingnan organic. nila sa internet kung ano Yes. yung benefit. Totoo. Nandiyan naman lahat na eh. Yes. Alam mo, Doc, sa atin pong mga manonood, no, especially sa atin pong mga kaibigan na ngayon ay sumusubaybay, especially sa mga nakikinig po sa atin sa Adventist World Radio, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagtangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. At hindi po natin tatapusin dito dahil marami pa po tayong episodes na pag-uusapan po natin ang atin
pong mga essential amino acids, essential minerals at yung ating pong mga vitamins na kailangan nyo ngayong parating ang bagong taon. Kaya sa ating pong mga manonood, sa ating pong pagtatapos ay babahagi po namin sa inyo ang The Ministry of Healing. Physicians should teach their patients to cooperate with God in the work of restoration. Disease is the result of sin, and the laws of nature, as truly as the precepts of the Decalogue, are divine, and only in obedience to them can health be preserved or recovered. Many who are suffering as the result of hurtful practices might be restored to health if they would do what they could for their own restoration, and they need to be taught that every practice that destroys the physical, mental, or spiritual energies is sin, and that health is to be secured through obedience to the laws that God has established for the good of all humanity. Kaya sa atin pong pagtatapos mga kaibigan, tayo po ay mananalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Marami pong salamat, Panginoong, muli sa napakagandang lesson at kalagahan ng mensahe ng pangkalusugan na ang tanging mithiin ay maluwalhati kayo at maisauli at mabalik ang nawalang kayamanan na siyang napapabayaan bunga na kami ay nadala ng modernong kapaligiran. Tulungan kami, Panginoon, na tumayo na mayroong katatagan na aming ipakita ang kalagahan at huwag mawala ang ilaw na siyang tanging kapamaraanan kung paano maibalik ang maayos na pag-uugali at kaisipan na siyang tanging kayamanan na aming iiwanan at makikilala at magiging kapamaraanan na maraming kaluluwang madala sa inyong dakilang paanan. Tulungan kami, Panginoon, na lahat kami ay makapagtagumpay at aming mabuo yung kahalagahan ng aming mga likas na siyang tanging kayamanan na siyang kikilalanin sa pagdating ng aming manlalalang. Pagpatawad, Panginoon, lahat ng aming makasalanan, lagi niyo po kaming patnubayan. At lahat po ng viewers namin, Panginoon, na nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaalaman sa aming napag-aaralan, ay kanila ring ibahagi at maipakalat namin, Panginoon, ang mensaheng pangkalusugan at maraming kaluluwang makalaya sa pagkaalipin ng sumpa ng karamdaman ng 8 laws of health ang siyang pinangatanging dahilan kung bakit ang buong mundo ngayon ay nasa ilalim ng napakatinding sumpa na ang mga tao, karamihan, ay nasa ilalim ng karamdaman. Patawad kami sa aming lahat ng mga kasalanan, bendisyonan kami at lagi kami samahan at bendisyonan, lalo-lalo na ang programa ng Kaalam Pangkalusugan na ito'y may dedicate namin sa inyo na ang sentro po nito ay maipakilala ang Panginoong Jesucristo at kung kayo man ay dumating, maraming kaluluwa ang madala sa inyong dakilang paanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa lahat ng aming kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsama po sa amin sa isang oras na naman po ng pagtalakay ng ating pong kalusugan. Kami pong muli ay nandito, subaybayan niyo po kami, sundan niyo po kaming muli this coming Saturday again, 4 p.m. dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito pong muli si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.